So ayun nga, napanood nyo na etong video natin na may title na DTI ay hindi business permit, dahil merong sikat na vlogger na talagang clickbait yung title niya. Nakalagay doon DTI business permit, talagang akala mo yung DTI ay business permit na. So ang reason ko talaga kung bakit hindi ako nagpo-post ng mga ganito, na although ang tagal na ng channel natin kahit papano may taon na, hindi ako nagbablog ng ganito kung paano magrehistro ng inyong mga printing business, dahil hindi ko naman masabi na lahat kayo ay may mga pera. At talagang ang target ko talaga dito yung mga tipong hindi naman ganon kayaman, no? Kaya nga tinuturo ko sa inyo yung kung saan nakakabili ng murang printer. So kung ang mga business ninyo ay print lang, xerox lang, laminate, kung yan lang naman yung mga business ninyo, ay wag nyo nang irehistro, dahil mag-isip-isip kayo ng 100 times kung irehistro nyo yung business nyo. Kung ganyan lang naman yung mga ginagawa nyo, yung parang kagaya lang din ng sa akin ngayon, print lang ako, so hindi naman ako kumukuha ng mga corporate client. Pero kung ang mga target nyo talaga ay mga corporate, yung kailangan mo talaga ng resibo at kailangan mo ding mag-expand ng mga iba pang mga kliyente, gusto mong kumuha, ayan talaga ma-advise ko sa iyo na irehistro mo yung business mo. At hindi ko naman kayo sinasabihan na wag nyong irehistro yung business ninyo. Ang pinaka point ko dito all in all ay mag-test market muna kayo sa inyong mga printing business kung talagang irerehistro ninyo. Kasi napakalaki din ng mga penalties kung isasara nyo yung business ninyo kung nakapag-rehistro kayo, no? So ayun, isi-share ko na muna kung paano yung naging journey ko dati nung nagparehistro ko ng aking computer shop. Nung way back 2020, medyo matagal na dahil na pandemic din, nagsara rin yung shop ko. At ayun nga, nagka-leche-leche. So isi-share ko nga sa inyo, ang unang-una nyong kukunin kung gusto nyo talagang magrehistro, yung tipong nakapag-test market na kayo, yung tipong kayang-kaya nyo nang masustain yung business ninyo, kumikita na kayo ng sapat, yung tipong nalalagpasan nyo yung 250,000 isang taon, yung mga tipong ganyan. Ang unang-una nyong kukunin ay DTI, dahil dyan nyo irerehistro yung pangalan ng business ninyo. So sa ngayon, meron na ditong online DTI, search nyo na lang dti.gov.ph, tapos i-click nyo tong apply for business name, mapupunta na kayo dito, fill upan nyo lang to. So sa pagre-rehistro ng DTI, isang tao lang dapat yung nakarehistro dito kung sino yung may-ari ng negosyo. Pero kung partnership naman kayo sa SEC nyo, i-rehistro dun yung mga corporate na. So yung naging journey ko dati, etong online registration kasi na to, naka-disable to dati. So ang ginawa ko, nagpunta ako sa negosyo center. So kung gusto nyo rin magpunta sa negosyo center, pwede din kayong magparehistro doon ng DTI. So ang nangyari sa akin noon, ang hiningi lang nila na requirements, ID, valid ID, at hiningan din ako ng birth certificate nun hindi ako nagkakamali basta valid ID, yung talaga mga valid ID ang inano ko noon, passport. Mag-ready na kayo ng mga Xerox copy, mga photocopy ng inyong mga IDs. Kasi kailangan nilang makita yon at kailangan din nilang makakuha nung Xerox copy. So kapag sa negosyo center kayo nagpunta, ang marireceive nyo na print out dyan, merong dry seal. Yung merong nakabakat dyan, yung naka-emboss. Pero kung sa online naman kayo magre-rehistro, ipiprint nyo lang yon. Parang QR code naman ata yung nakalagay doon. So parehas lang naman yon. Ayun yung unang-una nyong kukunin. So pangalawa, ang kukunin nyo na ay barangay business permit. Ang kailangan nyo naman dyan, unang-una kung nagre-rent lang kayo dyan sa inyong location dyan, kailangan nyo ng list of contract. Tapos kung sarili nyo namang bahay, yung tipong nandyan lang sa tapat ninyo, yung bahay nyo nga mismo, iba-iba kasi dito sa amin, sa subdivision, kailangan mo munang kumuha ng clearance din dito sa subdivision. Tapos yun yung ire-required para makakuha ka naman ng barangay business clearance. So iba-iba, bawat barangay, bawat municipality, iba-iba yung patakaran. So once nakakuha ka na nung list of contract or yung clearance galing dyan sa inyong mga subdivision, pupunta ka na sa pinakamalapit nyong barangay. At
kukuha ka dyan ng sedula, tapos may pipil upan ka na form dyan. Kailangan once na magre-rehistro ka dyan sa barangay business permit mo, ready na yung DTI mo kasi ilalagay mo dyan yung pangalan ng business mo at saka yung pangalan mo din. Tapos ayun nga, yung sedula kailangan mo nun. Iba-iba bawat barangay kung magkano yung babayaran kasi may mga barangay na 800 or 500. Sobrang bilis lang ng processing nun. Yun lang yung i-required sa'yo, yung clearance na galing sa subdivision ninyo. Kung doon lang sa bahay mo ilalagay mo yung iyong business, or list of contract naman kapag yung nangungupahan ka. So ayun, naantayin mo lang yung processing noon and then marireceive mo na yung plate. Depende kung may plate na ibibigay sa inyo or minsan print out lang sa sa mga photo paper no, depende bawat barangay. Pero dito sa amin plate yung nakuha ko, no, parang acrylic ata yung nakuha ko na yun. Nakalagay doon barangay business clearance, pero hindi pa yun yung pinaka business permit mo, barangay business clearance pa yun. Tsaka meron kang marireceive din na print out din sa parang short band paper ata yon, nakalagay doon yung pangalan mo at yung pangalan ng business mo, yung sa trade name ng DTI mo yun. And then once na meron ka na nun, magpupunta ka na sa munisipyo, no? Dala-dala lahat yung requirements mo na yun. Yung DTI at yung barangay business permit, tapos ready mo rin yung mga sedula, mag-ready ka rin ng ID. Tapos meron kang pipil upan doon na form dahil one-stop shop na, nandun na lahat. Aasikasuhin mo doon yung sa fire. May babayaran ka na parang fees, may babayaran ka sa Bureau of Fire Protection, tapos magkakandak sila ng checking kung meron kang mga fire extinguisher dyan sa iyong itatayong business, no? Pero magsiset pa sila ng date doon. Iti-text ka nila kung kailan magpupunta yung Bureau of Fire sa iyong mga bahay. Ready mo lang yung fire extinguisher mo doon. So ang binayaran ko ata doon sa Bureau of Fire, kung di ako nagkakamali, hindi ko na kasi masyado maalala, parang may 1,000 din yun no? Tapos sanitary permit, ayan, pipil up ka din nun. Pero depende kung foods o yung handling mo, kung hindi, parang hindi ka napapakuhain din nun no? At ito ang pinaka-importante mga tropa, kapag ka magpipil up ka na para sa business permit mo, dyan sa mayor's business permit, ilalagay mo yung kung magkano yung total ng mga equipment mo. So, syempre, kahit pa paano, hindi mo naman syempre ilalagay siguro yung mga million mo na dyan. Ang tip ko lang sa inyo mga tropa, medyo babaan nyo lang. Kasi dyan ilalagay, dyan sila magbabase kung magkano yung babayaran mo sa business permit mo. I-evaluate yan. Tapos, ipipil up mo din doon kung gaano kalawak yung lugar kung saan ka magbi-business. So, ayun, dapat yun yung tandaan nyo kasi may mga evaluator na hindi naniniwala. Mag-ready rin kayo ng picture kung saan yung location nung inyong tatayong business, lalong-lalo na yung sukat, yun yung pinaka-importante, at saka yung i-declare nyong presyo ng mga equipment. So medyo babaan nyo na lang doon, tapos pag tinanong kayo, sabihin nyo second hand yung mga unit ninyo, no? Yun, yung mga konting tips lang naman yon. I-evaluate kasi yun So sa akin dati parang ang i-declare ko doon kasi i-check din nila yan So ang inano ko second hand, hindi ko na sasabihin kung magkano yung account na dineclare ko. Pero ang binayaran ko doon all in all, lahat-lahat sa pag-start nung DTI, barangay business permit at yung mayor's permit, around 14,000 ata or mga 12,000 ganon. Lahat-lahat na doon kasama na sa Bureau of Fire. Sobrang tagal lang sa pag-asikaso ng mayor business permit kasi sobrang daming nag-aasikaso dyan. At saka meron kayong choices dyan mga tropa, no? Once na may evaluate yung inyong mga puhunan, depende yan, tatanungin kayo kung kaya nyong bayaran ng full or per
per quarter. Pwedeng ganun, installment yung mayor's business permit ninyo. So inuulit ko, una nyong kukunin DTI, tapos list of contract ng pinag-uupahan ninyo kung saan nyo tatayo yung business ninyo, o kaya kung sa inyo naman sarili yung bahay, kung sa subdivision kayo, mga ganyan, clearance dyan sa inyong homeowners association, at next na yung cedula at yung barangay business permit. And then pupunta na kayo sa inyong mga munisipyo para kumuha ng mayor's business permit. Ready nyo lang yan, picture ng location ninyo kung saan nyo itatayo yung business ninyo. Ayun yung mga ire-ready ninyo, no? Sobrang tagal lang yan. Aabutin nyo ng isang araw, mga tropa, sa pag-asikaso ng business permit na yan. Sobrang tagal, grabe. Mauumay ka sa pila. Tapos, ang pinakahuli niyan, antayin mo yung text kung kailan ka bibisitahin. I-check din nila yan yung mga items mo dyan, lalong-lalo na yung sa Bureau of Fire, sa fire extinguisher. Pero inuulit ko, no, iba-iba yung sistema. Bawat municipality, iba-iba kung paano magrehistro. Ayun lang yung na-experience ko. And then, once na matapos na yan, marireceive mo na yung plate na nakalagay doon. Sa acrylic yun nakalagay. Mayor's business permit, and then bukod pa yung sa barangay business permit, magkaiba pa yon. And then once na matapos nyo na yon, pwede na kayong muna magpahinga, at yung pinaka final step dun sa BIR, dun na yung pagre-rehistro nung gagawin yung resibo. May babayaran kayo dyan na annually, na kahit wala kayong binabayaran na tax, mga ganyan. Meron dyan kasi mga non-VAT, medyo komplikado na siguro panoorin nyo na lang sa ibang channel. Pero ayun nga, no, once na matapos nyo yung business permit, hindi dyan natatapos ang lahat. Kailangan mo pang i-rehistro yan sa BIR. And then, kailangan mo din magpagawa ng resibo mo mismo. Sila yung magbibigay kung saan ka pwedeng magpa-print Pero depende kung meron kang alam kung saan pwedeng magpa-print. Kasi may ibibigay sa iyo dyan na authority to print. Ibibigay mo yan dun sa printer, kumbaga yung magpe-print sa'yo ng resibo mo. Yung mga design pa dyan, no? Bibigyan din kayo ng sample design. Sobrang komplikado nung pagre-rehistro. Pero sa una lang yan, once na magamay nyo na, sa renewal na, napakadali na. At ang pinaka-importante dyan, mga tropa, yung pagre-rehistro ng BIR, lalong-lalo na yung 0605. Pag magre-renew kayo nyan, isang araw lang, putik, mapapenalty talaga kayo ng lintik dyan. Kaya wag kayong wag kayong magpapalampas sa renewal kung ayaw nyong ma-penalty. At inuulit ko, no, bago kayo magrehistro ng mga business ninyo, gumawa muna kayo ng dry run. Kumbaga, i-check nyo kung masusustain yung business na gagawin nyo, try and try. O kung hindi naman pumatok, edi wag nyo munang irehistro, magdagdag kayo ng other business bukod dyan sa printing business ninyo. Or kumbaga, baka hindi talaga kayo para sa printing business, di ba? So ayun, kasi talagang sasakit yung ulo ninyo once na yung tipong magpa-practice ka pa lang, kumbaga i-execute mo pa lang yung business mo, wala ka pang idea, tas i-rehistro mo na agad. Talagang sasakit yung ulo mo. Hayaan nyo muna yung mga inggitero dyan, mag-dry run period muna kayo. Kasi kayo rin naman yung mamomroblema kalaunan So, ayun, sana natutunan nyo. Hindi ako masyado eksperto sa pagtuturo ng kung paano rehistro ng business. Pero i-share ko kung ano yung na-experience ko before nung narehistro ko yung computer shop ko. So, kung nagustuhan nyo itong video natin na to, no, like, share, and subscribe. Kung may mga katanungan pa kayo tungkol dito sa mga rehistro na to, i-message nyo lang ako or comment down below dyan. Dahil hindi naman ako masyado eksperto sa mga ganitong talakayan, no? So ayun nga, nalugi nga yung computer shop natin dahil nga nung COVID, at ayun, may mga penalties pa yon. So try nyo manood sa mga ibang channel na nakapokus tungkol dito. Pero sinasabi ko sa inyo, although medyo mahaba na tong video natin, wag na wag nyong kakalimutan mag dire-diretso. Kumbaga,
nag-DTI ka, kumuha ka na ng business permit, kailangan i-register mo yan sa BIR kasi may mga dalawang nag-message sa akin at meron pala itong isa. Kumuha lang daw siya ng DTI at business permit, mayor's business permit, pero hindi niya na diniretso sa BIR. Nako, ito sinasabi ko sa'yo talaga, huwag ka lang machachambahan yung tax mapping na yan, no? Mape-penalize ka talaga dyan. At talagang kung nagbo-boom yung business mo, talaga mapapasara yan, maaari, di ba? Pero wag naman sana, no? So, next video natin, tuloy na natin yung mga printing content natin. Siguro, try kong gumawa ng mga template na mga patok ngayon, no? Tatry natin. Or kung ano na lang topic natin, no? So, salamat nga pala at dahil malapit na tayo mag 5,000 subscribers, no? Maraming salamat sa mga tunay na mga sumusuporta dyan. Bye-bye. Lahat na nakikita, napakadorobo mo. Sa lahat ng kwento, ikaw ang bida. Napakahirap mo na makontento. Lahat ng porsyento, sinadya mo na masolo. Bakit ka ba ganito?